press con or Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic, 'di ba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. press con or Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic, anong ginawang analysis doon? Kasi the moment mong i-splice o i-edit, hindi na yun yung original video, no? At saka ang pangalawa, parati natin tinatanong, ang dami ng technology these days para sa digital forensic. At yaan ay marami ng ginagamit ng iba. Hindi siya tao ng Meta. Humingi lamang siya sa Meta ng pwede ba naming i-retrieve yung original. Pero hindi niya kaya mag-testify na katulad ng Meta. Kasi kinuha lang niya di ba? Tapos sinubject niya dun sa napakasimpleng way ng digital forensic. Pangatlo, hindi ibig sabihin kaya mo mag-digital forensic na kaya mong i-determine nagkaroon ba ng ganong activity, sino ang gumawa, kailan ito ginawa, yung bang recording ay genuine. Kung yun ay ginawa mo, hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na magsasabi mo ang intent. No? Yung digital forensic kasi may actus, yung actus ay yung ginawa, yung activity, no? At meron tinatawag na mensa res, na ang ibig sabihin nun ay intent. So itong witness na ito can only talk about, oo, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? 'Di ba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, no, authentic 'yun. Paano mo masasabing authentic? So dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, 'di ba? Dapat ang ginawa nila, o ito ang video, ano ang transcript niyang bidyong 'yan? 'Di ba? So makikita mo, yun ang sinabi ng bidyong 'yan. Wala ako naririnig na transcript. Ang sinabi lang, ito yung video, tingnan niyo yung video. Tapos ang pagka-present pa ng video, dun sa exact na linya na gusto niyang i-prove yung karakter ni BP. Tapos dun sa exact na linya kung saan nagsalita ang presidente, kung saan nagsalita ang speaker na tinitira si Vice Presidente. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon dito sa witness na ito na hindi naman expert. 'Di ba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert.
At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang present na witness that can prove intent of those videos. Refrain from characterization. Ma'am, Testify sa digital what the forensics, pwede ba siya Your Honor, interpret ng I sa just tried it. sa Pwede angulo po, siyang ma'am, mag-interpret ng state of mind, ma'am. What state of mind doon po sa hearing? Hindi. Kailangan mo ng ibang tao dyan. Kasi yung pag-establish ng mens rea, kailangan mo may psychological evaluation, kailangan mo may expert interpretation nung evaluation, di ba? Kailangan mo may corroborating witness yon, at saka kailangan mo ng contextual evidence. Kung wala yon at ang present mo lang based on digital, supposedly, hindi yun naman forensic yung ginawa niya eh. Wala siyang ginawang forensic. Ang sinabi lang niya na consistent, kumuha sila ng galing sa Meta, kinumpare nila, sinave niya sa kanyang computer. Yung pag-save sa kanyang computer, questionable na yun eh. 'Di ba? At saka, yun ang ngayong sinave sa USB o print out. Pero ano yung content? Nasaan yung transcript? Wala ang pre-present na transcript. Po, ma'am, last question. May probative value ba itong testimony ng prosecution? Ni Calino? Opo, araw. Sa tingin ko'y wala. Kasi paano mo malilink dyan? Siya ba ay kaya niya magsalita ng intent ni respondent? Ni Vice President? Alam niya ba? Yung bang inatter niya, yun talaga ang intent ni Vice President? Wala. Ang pinag-uusapan lang natin for the past how many hours is a video. That's it. And the video, unfortunately, cannot talk and say, yes, that is the intent. It has to be interpreted. And not a Kalilong, not this witness, he cannot interpret the intent. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon, ma'am. Thank you po. Okay. Salamat.